Sige, tayo po yung lahat pagsitayo. At tayo niling ko yung media na medyo lakasad to. Palakasad to. Ayan. Praise God. Purihin ang Panginoon. Malapit na dumating ang Panginoong Jesus. Makikita niyo siya ng mukhaan. Makikita natin ang Panginoon. And He Himself is excited to see us. At merong malaking fiesta. Actually, yung communion natin, it is a sign na makikikain siya kasama natin. At kakain din naman tayo. Si Jesus ay kumain. Sabi niya, bigyan niyo ako ng isda. Kumakain tayo. But in a glorious body. But for the meantime, His Spirit is in your heart. In your soul. It is a guarantee. Actually, it is a deposit. Deposito yan. Na you will meet with Him in person. Panginoon, salamat, Lord God. Salamat sa assurance na this thing, so God, this is not our home. Our home is with you. But while we are here, O God, in the midst of trouble, in the midst of problem, Lord, kayang-kaya namin ito. Kasi hindi nyo kami iiwan, hindi nyo kami pababayaan. Ito lamang ay para ma-develop kami, Panginoon, sa aming pag-ibig sa inyo, sa aming relasyon sa inyo, sa aming pagtitiwala sa inyo. Kaya naman sa araw na to, strengthen the faith of each one. At Lord God, muli pakita niyo inyong katapatan. Pakita niyo ang inyong kalakasan, ang inyong kapangyarihan sa buhay nila. At sa salitang ito, Panginoon, ang pag-aaralan, pakikinggan, Panginoon, itanim niyo ito sa kanilang puso at isipan at maisa pamuhay. At sa pamagitan ng Espiritu Santo, ito'y maging buhay sa aming kaluluwa sa ngalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po'y makakaupo na. Okay. Praise God. We are created weak. Talagang sinadya ng Diyos yan. You are created weak. We are being taught. Tinuturuan tayo. Why? Kasi siya magpapalakas sa inyo. Siya magpapalakas sa inyo. Kaya sabi dito sa 1 John 4:4, basahin natin ang sabay-sabay. Ready? Ready? And always put this in your heart. Ready, go! You, dear children, are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Yan ang design niya. Although we are weak, but He is strong. Kaya we have to surrender our life to Him. Huwag niyong panghawakan ang inyong kinabukasan, ang inyong plano. Huwag niyong panghawakan ang inyong pinag-aralan. Huwag niyong panghawakan ang inyong pera. Huwag niyong panghawakan ang inyong achievements. Ang pangako niya ay mananatili kailanman. Hindi kayo iiwan, ni pababayaan man. At ang nadarama niya. Ang iniisip niyo, alam niya. Ang inyong mga plano, gusto niyang isaayos. Kaya nga ang kailangan siya'y nasa inyo. So, ang background nito, nung sinulat to kasi, they are in the midst of persecution. Even si John, yan yung sumulat niyan, si John the Beloved, he was persecuted, he was caught, at ang kanyang kamatayan, lahat kasi ng mga disipulo, karamihan sa kanila pinatay talaga, hinuli. Yung bang tawag yun na, pagkasilang ng iglesia, ay sunod-sunod na persecution, and they are trying to kill and stop the church. Kaya nga sa Revelation, nakaabang yung bunganga
ng dragon. Akala nila yung lumabas doon sa babae, si Jesus Christ. Hindi. It is the church. Ang simbolo nun, yung babae, mababasa niyo sa Revelation, sabi, nakakita siya ng kamangha-manghang pangitain. Nakita niya isang babae, buntis, nakaupo sa buwan. Again, sa ibang religion naman, si Mary daw yon. Hindi si Mary yun. It represent the Israelites. It represent Israel. Kaya nga 12 star, 12 tribes. At yung ipinanganak, ang interpretation daw nila ay si Jesus Christ. Hindi. It is the church. Kasi ang church ay galing sa Israel, galing sa Judaismo. At nakanganga na yung bunganga nung buhaya at gustong kainin. Kasi gusto niya sirain from the start na ito ay mabuo. Gusto niya talagang sirain to. Kaya nung nabuo ang iglesia, alam nyo, pinapatay ka agad. Pinipersecute agad. Lahat na makita mga members, hinuhuli ng mga Romano at pinapatay, sinusunog. And that's the meaning of that revelation. Talagang gustong sirain from the beginning ng Diablo. At isa sa mga hinuhuli nila, na gusto-gusto nilang hulihin, yung mga leaders. Ang ginawa kay Pedro, pinako sa krus pero patiwarik. Ang ginawa kay Pablo, pinatay din siya. Lahat ng mga leaders, ang target talaga nila unang-unang mga leaders. Kasi nga, they want to destroy the church. At ang nangyari kay John the Baptist, alam nyo, himala, nung nahuli siya, tinapon sa bukulong mantika, kaya lang buhay pa rin. Kaya ginawa, tinapon na lang sa isla ng Patmos para hindi na siya makapag-preach, para hindi na siya makapagbigay ng salita ng Diyos. Kaya yung meaning ng bata na sinagip ng Diyos. Yung iba kasi ang interpretation si Jesus Christ, hindi. Tayo yon iglesia. Until now. Kaya lang, nung hindi nila napatay ang iglesia, lumaki pa, ang gusto naman nilang sirain ay ang Israelites. Naghihiganti siya sa mga Israelite. Until now, it is a history. Ang Israelites hindi natahimik, puro gera. Simula't simula, puro gera. Kasi nga, sinabi ron, binalikan ng Diablo ngayon yung babae at papatayin siya. Siya naman ang pinagbuntungan ng galit. You see the history? Totoo yan. Kaya tayo, bilang church, hindi na tayo pwedeng isa-isa niya na lang na dinidestroy. Hindi na yung buong church. Talagang malaki na siya eh. Kaya lang, each of you is being tempted. Each of you is being trying to destroy. Kaya si John, ang background nito, sinulat niya to para encourage ang lahat ng churches. Hindi na siya makapag-preach, hindi na siya makapag-lead kasi hindi rin lang naman siya namatay. Tinapon siya sa Patmos sa isang island at doon nagpakita ang Panginoong Jesus. At nireveal ang mangyayari. Revelation yon. At pinakita sa kanya ang mangyayari sa lahat. Nakasulat na. And that is revelation. Prophecy. At nung siya ay kasama pa para ma-encourage. Kasi kaliwat kanan, persecution. Noon madugo ang persecution. Ngayon, ang persecution nyo lang, sakit nyo. Yun ang persecution. Yung pera nyo, nagkukulang. Yung boss nyo, persecution din. Yung kapitbahay nyo, nagpe-persecute din sa inyo. O yung pamilya nyo, kapag ikaw lang Kristiyano, walang dugo. Pero noon madugo. Patayan talaga. Buhay sa buhay. Kaya nga mag-aangay ng persecution. Bagamat ganon, nagsulat siya nitong John letter. Kasi gusto niyang encourage ang bawat isa. Turuan ang iglesia and primarily para turuan silang maging matatag. Kaya isa sa mga nasambit niya rito, ito. Don't worry, napagtagumpay niyo lahat yan. Yung tukso na pagtatagumpay niyo dyan. Mga dalaga, napagtagumpay niyo yung tukso. Mga binata, napagtagumpay niyo yan. Yung mga nanay, tatay, napagtagumpay niyo yan. Dear children, kasi matanda na siya. Kasi yung nasa inyo ay malakas kesa doon sa daigdig. Kaya anumang persecution, anuman ang trials,
you can overcome it. Kasi nasa inyo ang Diyos. Greater is He that is in you than he that is in the world. Bagamat hindi tayo nabubusan ng problema, na-upgrade kasi, no? Nakayanan mo, then another step, another trial, another. Pero, alam nyo, napagtatagumpayan naman lahat. Sige nga, i-recall nyo yung mga problema nyo noon. Problema nyo ba hanggang ngayon? Hindi na, di ba? Lahat ng mga problema natin ay napagtatagumpayan. Kasi, greater is in you than he that is in the world. Ang God's intention is to live in you. Ito lang ang tanging pananambaha na naniniwala ang Diyos ay nasa kanila. Ibang pananambahan o relihiyon, sinisigawan nila ang Diyos. Ibang paniniwala, ang Diyos ay nasa kapaligiran lang. O ang Diyos ay nasa langit lang. Pero dito, we believe that we are the temple. And the one living in you, in your soul, na sumasama sa inyong kaluluwa, na nasa inyong konsensya, nasa inyong puso, ay ang Panginoong Diyos. Kasi, the Lord want to give you victory. Ayaw niya kayong mapapahamak. Ayaw niya kayong nalulungkot. Ayaw niya kayong madi-discourage. Ayaw niya kayong mapapahiya. Ang gusto niya, mapapapurihan siya sa buhay niyo. Yan ang kalooban niya. That's why God's intention is to live in us. Remember, alam niyo, sabi ng Panginoon, lagi niyang sinasabi, hindi naman kayo ang pinipersecute ako. Hindi naman kayo ang inaaway ako. Laging siya. Hindi naman kayo ang kinukutya ako. Hindi naman kayo ang nahihirapan. Hindi naman kayo ang lumalaban ako. Why? Because He is living in you. Kaya anumang problema nyo, anumang persecution nyo, hindi kayo ang lumalaban. It is the Lord is fighting for you. God is in you. And that is His intention. Ayaw niya tayong alam niyo yung despondent? Yung bang, dahil sa yung problema, yung bang aayaw ka sa Kanya? Hindi. Ang gusto niya yung bang mamamangha ka sa kapangyarihan niya. Na kumbaga, hindi mo ina-expect nandyan. Minsan maganda yung mga ganun yung mga hindi mo ina-expect, hindi mo pinlano pero dumarating. No? Hindi mo alam, may pera ka na pala sa ATM, hindi mo ina-expect, pagbukas mo, magugulat ka pa marami naka-experience yan. Ako rin, na-experience ko yun pagbukas ko, alam ko ano lang to kasi birthday yun graduation ni Micaela. Nagkagastos-gastos ako. May mga pangako ako sa kanya, kain pa kami, siyempre, kulang ang 10,000 doon. Magre-regalo pa ako. No? Ang pera ko na lang, 4,000, 8,000 na lang, may remaining balance yun. Bahala na. Hanap ako ng, lahat na ng sasagarin ko na yung ATM ko. Ma-raise up ko lang yung at least 10,000. Confession. O di kayong, yung ibibigay kong regalo, utang na lang muna, basta't mapakain ko lang siya kasi ayoko magtampo siya. No? Di ba? Yung ba nagulat talaga ako? Wala ko ina-expect pagbukas ko. Instead of 7,000 na lang, kasi withdrawing ko yung 3 na lang matitira, remaining balance. Pagbukas ko, 27,000. Teka. Inulit ko. Tinitigan ko. Ba talagang 27,000? Yung pala, nagpadala sa akin yung hindi ko na-expect, meron pa pala akong natitirang pera na dineposit ng aking publisher sa aking royalty. O edi, bongga. Lahat kami nakakain. At nabigay ko pa sa kanya regalo ko, na-fulfill ko. Okay. Yun na lang motor. Kasi nintay ko si Popog may benta. Mga biglaan na it's not your plan. It's not your will.
Kasi gusto niyang mamangha ka na nandyan siya. Ibibigay niya kahit hindi mo inaasahan. Kaya huwag kayong umasa. Mahirap yung umasa eh. Kahit kanino, kahit sa tao, kahit sa kamag-anak, kahit sa kapitbahay, kahit sa ninong-ninang, huwag kayong aasa. Kahit sa boyfriend. Ang hirap umasa sa boyfriend. Sa girlfriend, huwag kayong umasa. Sasaktan lang kayo. Maganda yung andyan na. Okay? Andyan na yung pera. Andyan na yung tulong. Andyan na siya. Kaya mas maganda talaga umasa tayo sa Diyos. Okay? God will provide. Hindi niya kayo ipahihiya. Hindi niya kayo ibabagsak. Hindi niya kayo ilalagay sa kaalanganin. Kasi ang nadarama nyo ay nadarama niya. Ang mga plano nyo, alam niya. Ang mga naising nyo, ang gusto niya yung mga naising nyo, maging naisin din niya. That's why the very reason God is in you. Pero whatever you follow other than Jesus Christ's will, other than His will, God is not in you. Yan ang tandaan nyo. Pag alam nyo na hindi ito kalooban ng Diyos, tandaan nyo, hindi kayo sasamahan ng Diyos. Wala sa inyo ang Diyos. Na-experience ko yan. Na-experience ko yan, yung pinagpipilita ko yung sarili ko. Alam ko namang siguro hindi ito kalooban ng Panginoon. Pero anyway, nira-rationalize natin. Yun yung sinasabi ko na nabubuhay kayo, para kayong isda na nabuhay na wala sa tubig. Wala kayo sa kalooban ng Diyos eh. Nagkakaloko-loko. Pati utak nyo, maluloko na rin. Na-experience ko yun. Nagkintang-kintang ang aking buhay. Nagkintang-kintang ang aking isipan. Kasi nga, may pangarap ako, pinipilit ko ang mga plano ko sa buhay ko. Yung pala, meron siyang ready plano para sa akin. Kaya, maging sa Word of God. That's why the Word of God is the standard. Pero from the Word of God, minsan, tama na yun, pero may mas tama pa. Sa mga salita niya, may mabuti, pero may mas mabuti pa para sa iyo. Yung bang, kaya nga may Holy Spirit. The reason why you have the Holy Spirit, para hindi yung masyado tayong rigid sa salita niya. The Holy Spirit will interpret His Word, His will, into your heart. And that is the reason why, sabi ng Panginoon, ang aking kautusan ay isusulat ko na sa kanilang mga puso. The Holy Spirit become our law in our heart. Pero ang Holy Spirit, hindi siya talaga magkokontra sa salita niya. Pero yung salita niya ay pipil-upan pa yan ng kalooban ng Diyos. Alam niyo ang Constitution, buong batas yan. Pero kulang yan. Kaya merong mga ini-implement pa yung mga ating yung mga kongreso. Yung kongreso, pag nagbigay ng batas, kulang pa rin yan. Ibibigay naman yan sa mga ahensya. Sila magbibigay ng tinatawag na implementing rules. Yung mga implementing rules, kulang pa yan. Yung mga padetalye hanggang madetalye, maging detalye, magbibigay pa sila ng memo interpreting the implementing rules. The same way with God. Ang salita ng Diyos, yan ang pinakasaligang batas. Pero ang implementing rules, ang mga detalye ng gustong sabihin niya sa salita niya, ay ini-interpret na ng Holy Spirit. At hindi siya kokontra sa salita ng Diyos. The same way, anumang memo ng boss ng isang agency na salungat sa saligang batas, invalid. Anumang ordinansya na ipalabas ng City Hall na salungat sa saligang batas, invalid. The same way, hindi ko kontra ang Espiritu Santo sa kanyang salita. Bagamat wala doon sa salita ng Diyos, kasi nga, pinifill in niya. Ini-interpret niya. And that is the work of the Holy Spirit in your heart. He is making a detailed explanation of God's will. Kaya hindi lahat ng ating ginagawa na nakasulat sa salita ng Diyos. Example,
Dahil ang tithes mo ay para sa Diyos yan, pero ang kalooban niya, no, gamitin mo sa ganung paraan. So, ine-explain niya, hindi nangulugan na kailangan magsimba ka rito, pero iwan mo ang anak mo dahil kailangan magsimba ka rito. Hindi ganon. Unahin mo ang iyong mga anak at dalhin sila rito. Marami mga interpretation na para mga rules na ng church. Hindi ganon. God will explain you the right way. God will explain you the right interpretation of His Word. Nasabi lang sa iglesia na ang mga babae hindi dapat magsalita. O ba talagang in-implement? Hindi pwede maging pastor daw mga babae? Hindi ganon. So the Word of God is complete. Sa Bible is complete. Sa kaligtasan. Pero about God, about how to follow Him, ang kailangan mag-interpret dyan ay ang Espiritu Santo. It is the Holy Spirit, the law in your heart. Kaya kailangan nandun siya. At kung ito ay salungat sa kanyang salita, hindi kayo sasamahan ng Panginoon. Bahala kayo mapahamak. Buti na lang hindi ako napahamak. Buti na lang hindi tayo napapahamak. At yun ang delikado kapag kayo napahamak. Pinatigas ang inyong puso, tinigasan nyo inyong puso, alam nyo nang mali, sinunod mo pa rin, hindi kayo sumunod sa kanyang. Remember, ang inyong konsensya, pinalitan na ng Holy Spirit. Ang pinalitan nyo pa rin yung inyong gusto, ang inyong isipan, ni-rationalize nyo. Hindi wala sa inyo ang Diyos. Whatever you follow, other than Jesus' will, God is not in you. Para ba sinasabi ng Panginoon, take it at your own risk. Bahala ka sa iyong sariling kapahamakan. What is in you? Now, what is in you? Ngayong ang Panginoong Jesus ay nasa inyo. Kaya ang initiation ng church, lagi kong sinasabi, hindi yung bautismo Ang initiation ay tanggapin mo si Jesus sa buhay mo. At literal talaga siyang mananahan sa iyo. At sabi niya rin ako'y mananahan sa kanila. Kami ng Panginoon, ako at ang mga ay mananahan sa kanila. Literal yan. He is living in you. At maraming beses na sinasabi, ang Diyos ay sumasa atin. Hindi sumasabay, hindi sumasama, hindi sumusunod. Sumasa atin, nasa atin. At dito sinabi ng Panginoon, yung nasa inyo ay masigit sa daigdig. Ang nasa inyo, mas masaya kaysa sa binibigay ng daigdig. Yung nasa inyo, mas makapangyarihan kaysa sa kinatatakutan yung kapangyarihan. So, what is in you is truth. Katotohanan yan. Kaya, ano man mangyari sa atin, o ano man ang nararamdaman natin, o ano man ang circumstansya natin, remember the truth is that tutulungan ka ng Panginoon. Ililigtas ka ng Panginoon. Ibibigay ito ng Panginoon. Alam nyo kapag wala sa inyong katotohanan, kung ano pinaniniwalaan nyo. Kahit yung tuksuhin lang kayo, kahit na ito'y biro lang, minsan pinaniniwalaan natin, Yung bang, o di kayo circumstansya, naniniwala na tayo ay talunan, tayo ay tayo ay bagsak na, tayo ay mahina. Hindi. The truth is that God is in you. Yan ang truth. Jesus Christ is the truth. Nung una, parang bata Natandaan ko noon. Si Elizabeth Ramsey nung mga 70s. At that time, mga age. Kilala niyo si Elizabeth Ramsey? Maganda kumanta, kaya lang pangit. Negrita. Siguro mga yata ako, 6 years old doon o 5 years old. At di ko makalimutan yon. May tinutokso sa akin, sinasabi sa akin ng mga auntie ko, alam mo, ang sarap manloko ng mga bata, ang sarap paiyakin. Pinaiyak ba naman ako, sabi. Ay, girlfriend mo si Elizabeth Ramsey. But pinapatulang ko, bata kasi, madaling maniwala. Yung bang kinokontrol yung damdamin mo, yung isipan mo, na hindi naman totoo. Alam mo, ewan ko, pag bata, mabilis maniwala. Sinasagot ko, hindi Hoy, girlfriend mo si Elizabeth Ramsey. Hanggang sa inis ako, hanggang iiyak na lang talaga ako. Pero gawin mo yun sa mature, of course, hindi maniniwala yan kasi alam niya ang katotohanan.
Pero ang bata, ang sarap biruin, ano? Na ano, yung nakokontrol mo ang kanyang isipan, nakokontrol mo ang kanyang damdamin. Nakontrol nila yung damdamin ko, pinaiyak ba naman ako? Nung sabihin, oy, girlfriend mo si Elizabeth Ramsey, syempre, alam ko naman pangit yun eh. Hindi, sabihin ko lang, hindi hanggang maasar ako. Alam nyo, ganyan ang dyablo. Ganyan ang dyablo. Tinutukso kayo, kaya nga tukso eh. Mga ginagago ang inyong isipan, inaasar kayo para kayo ay malungkot, para kayo ay magalit sa buhay. Madaling mapaniwala. But the truth is that, hindi. Hindi kayo nag-iisa. Hindi kayo pagkukulangin. Hindi niya kayo hahayaang mamatay sa gutom. Hindi niya kayo hahayaan mawala ng kakainin kinabukasan. At yun ang sabi niya, di ba? Kung yung mga ibon nga hindi nag-aani, hindi nagtatanim pero kumakain, how much more with you? Kung yan ay hindi totoo, hindi niya sasabihin. Ba't totoo? Totoo yun. Pero ang dyablo, sabi niya, oh no, wala na kayong pangsaing, wala na kayong wala na kayong pang merienda, pang breakfast. Siyempre, bilang mahina sa pananampalataya, tandaan nyo, parang ako noon, sabihin nyo, oo nga. Girlfriend mo si Elizabeth Ramsey, masasaktan ka ngayon? Hindi! The same way with you. Mature na sana tayo. Alam na natin ang katotohanan na ang Diyos ay walang imposible sa Kanya. Na ang Diyos ay nagpapagaling. Na ang Diyos ay nagpo-provide. Na ang Diyos ay nandyan lang siya para kayo i-console, para kayo ay pahimasmasan, para bigyan kayo ng kasiyahan. Para turuan kayo. Nandyan siya, hindi kayo iniiwan. Minsan kasi nagkakasawaan Pero ang Diyos, mga tipong parang akala mo wala na ang Diyos. Hindi siya umaalis. Yan ang pangako niya. Hindi niya kayo iwan, ipababayaan man. The Lord is in you. Nasa inyo nga. The Lord is in you. The truth is in you. Yan ang katotohanan. Huwag kayong padadala sa tukso. Huwag kayong padadala sa kasinungalingan ng dyablo para kayo asarin, para kayo inisin, para kayo paiyakin. Hindi na tayo bata. Tayo mga mature na. Alam na natin ang katotohanan at ang katotohanan ay nasa atin. What is in you is truth. What is in you is eternal. By the way, isa sa mga dahilan kung bakit ang tao nalulungkot dito. Kasi iniisip nila parang ang buhay dito lang. Hindi. We have eternity. This is just transient lang to. Aalis at aalis din kayo. Pag kayo umupa sa Baguio, 5 araw lang kayo doon. Enjoyin nyo yun. Pero, hindi nyo yun, hindi kayo mananatili doon. Aalis kayo. May tunay na bahay kayo. The same way with here. Masaya kayo o malungkot, aalis tayo dito. And what is in us is eternal. God is training you. God is transforming you to have a soul for eternity. Tinatransform lang tayo. What is in you is holy. Ang nasa inyo ay banal. And that is the reason why maging banal kayo. Hindi totoo na lahat ng bagay ay pwede niyong gawin kahit na ito'y kasalanan. Mali yun. Patatawarin kayo ng Panginoon. Mali yun. Na sige-sige lang kayo sa mga maling ginagawa nyo. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Wala ng impyerno. Hindi siya nagpaparusa. Mali yun. God is holy in us. Ang Diyos ay banal, kaya mabuhay kayo na may kabanalan. At yan sinabi ni Pedro. God is holy, you must be holy. And living a holy life is following His will. Ang kalooban niya, sundin nyo. Kasi kahit na yan ay tama, pero sa lungat sa kalooban niya, hindi na rin holiness yun. Anumang salungat sa Diyos ay hindi na holiness.
Dapat yung kalooban niya. Dapat yung gusto niya. Dapat yung para sa inyo. Kasi ang isang taong matigas ang ulo, hindi banal. Ang kabanalan ay ang pagsunod sa Panginoon. Sa kalooban niya. And what is in you is powerful. Makapangyarihan po siya. Lahat ng bagay ay pwede niyang gawin. By the way, hindi naman lahat ng ating hihilingin talaga ay bibigay ng Diyos. Yun lang kalooban niya. Ayon sa kanyang kalooban, walang imposible. Kalooban niya na magkaroon tayo ng church, walang imposible. Kalooban niya na magkaroon ka ng magandang trabaho, walang imposible. Kalooban niya na magkaroon ka ng magandang tahanan, walang imposible. Kalooban niya na magkaroon ka ng trabaho na hindi ka mawawala sa Kanya, walang imposible. Lahat ng mga kalooban niya, yan ang sinasabi niya, anuman hingin nyo. Pero, kung kalooban niya yan, kaya hilingin niyo muna kung anong kalooban niya at lahat ng bagay ay ipagkakaloob niya sa inyo. Yan ang kapangyarihan ng Diyos. Wala nang imposible. Hindi ang distansya, hindi ang pera, hindi ang ibang tao makapagpipigil kapag ito'y kalooban niya. Pero kahit kayo gumising ng maaga, umuwi kayo ng gabi, sabi ng Panginoon, pero kung hindi niya kalooban, walang mangyayari. Subalit ko ito'y kalooban niya. Kahit na sino ang pumigil sa inyo, walang makapagpipigil. Tayo lahat makipagtayo. Tayo pong lahat magsitayo. Always remember. Always be conscious. Ito lagi niyong isipin. At itong gusto sabihin sa inyo ni Juan. Always be conscious who is in you. Kung sino ang nasa inyo. Panginoon, salamat. Manatili kayo at gabayin niyo ang bawat isa. Ang inyong presensya, Panginoon, magbigay sa kanila ng kapayapaan. Ang inyong presensya, Panginoon, magbigay sa kanila ng pananampalataya. Ang inyong presensya, magbigay sa kanila, Lord God, ng patnubay, talino, Panginoon, gabay. At lahat ng ito, Panginoon, ay magaganap at mangyayari. At walang imposible. Lahat ay pagkakaloob dahil ito ang gusto nyo. Taas natin ating makamay. Ang presensya ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo ay sumainyo. At ayon sa kanyang salita, hindi niya kayo iiwan, ni pababayaan man. Sa ngalan ni Jesus. Amen.